Kung meron po kayong mga Bible, pwede nyo pong buklatin. Ang pag-aaralan natin ngayon is all about Daniel. Daniel chapter 3, verse 16 to 18. Sinabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin at sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Verse 18, kung hindi man kami mailigtas or iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa mga ribulto na ipinagawa ninyo. So yun po, no? Meron pong philosophy called relativism. Ito pong relativism na to, ang pinaka-idea niya is yung truth daw nakadepende sa perspective ng tao. Tingnan niyo mabuti ha. And alam niyo ba na mag-work naman to? Pero kung subjective, yung truth na gusto natin. For example, merong crime scene, witness ka. So yung testimony mo is magiging truth siya. Pero hindi ibig sabihin nun is hindi na truth yung mga ibang witness. Nagigets? And alam nyo po, ang pag-aaralan natin ngayon is all about yung truth na sinasabi sa Bible. Which is the truth. By its nature, ang truth na ito is absolute. It does not bend on opinion and it does not adjust on perspective. So, ayun no, yung pag-aaralan natin kasi ngayon is kakaiba doon sa subjective truth. Kasi kung may subjective truth, syempre may objective truth. 'Di ba? Yung objective truth, yun yung hindi nakabase sa kung ano yung perspective ng tao. Hindi nakabase sa kung ano yung opinion niya. And alam nyo ba na sa Daniel chapter 3, meron ditong isang king na tinatawag na King Nebuchadnezzar. Kilala nyo po ba yan? Alam nyo po sa history nung ako ay estudyante, si Nebuchadnezzar, siya po yung nagpauso ng Kodigo ni Hammurabi. Napag-aralan nyo ba yan? O hindi, natulog kayo sa history nyo? Ha? And siya din po yung nagpauso ng hanging garden. Yung may garden ka sa bahay mo. Ganyan, hanging garden. And alam nyo ba na dahil king itong si Nebuchadnezzar, syempre meron siyang kapangyarihan. As a king, syempre meron siyang kapangyarihan. And dahil may kapangyarihan siya, meron siyang control. And dahil may control itong si Nebuchadnezzar, alam niyo ang ginawa niya? Nabasa niyo na ba to? Oo, very good. So alam niyo po, itong si Nebuchadnezzar, nagpatayo lang naman siya ng isang statwa na gawa sa ginto. Grabe, no? Yaman. Alam niyo, hindi talaga yan tinayo dito sa Pilipinas kasi matatapyas yan. Matalino. Buti na lang hindi dito tinayo yan. So ito pong si Nebuchadnezzar, pinatawag niya yung kanyang mga leaders, mga pinuno, no? Tapos sabi niya, halikay dito ha, ganito ang gagawin nyo. Kapag tumugtog yung worship team, taray, pati si Nebuchadnezzar may worship team. Pag tumugtog yung worship team, kailangan yuyukod kayo lahat. Tumugtog yung worship team. Alam nyo nangyari? Natira si Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi sila nag-bow down. Grabe, di ba? Bakit? Kasi alam nyo, sa Babylonian, ang truth ng Babylonian is si King Nebuchadnezzar. Kung magbabalik po tayo or titignan natin siya sa history, no? Kapag king, tinuturing nilang Diyos. Diyos yung tingin nila doon sa king. So, ang mga Babylonian people, ang tingin kay Nebuchadnezzar is Diyos. Pero,
Anong meron si Shadrach, Meshach, and Abednego? Bakit nanatili silang nakatayo? Bakit? Kasi ang totoo nila, ang truth nila is si Yahweh, ang Diyos na buhay. So ayun no, to cut the long story short, ayan, naitapon sila sa pugon, pero hindi po sila napaso. Grabe no? Imagine na lang natin, tayo yung tinapon sa pugon, tayo nga init na ngayon eh. 'Di ba? Alam niyo yung lalabas ka lang ngayon, para kang pinapaso. Parang pugon ba 'to? Hindi mo alam eh. Alam niyo po, galing po kami ng labas last time, no? Yesterday po. And kasagsagan po ng init. Alam niyo, ano lang sa liwanag yung balat ko, parang ang sensitive bigla. Akala mo talaga, no? Nagko-kojic and what? Pero alam niyo, sobrang sakit sa balat nung araw ngayon. Imagine pa natin kung gaano katindi yung apoy na naranasan ni na Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero what is powerful there? Kasi, hindi po nasunog kahit yung mga laylayan nila. Alam niyo po, nakapalda din sila, ganto. Nakapalda sila, ganto. Kasi po yung usong-usong damit dati is mga palda. Hindi po nasunog yung kanilang mga laylayan. Ni hindi sila nangamoy usok. Mapunta nga lang tayo sa barbecuehan, amoy barbecue na tayo eh. 'Di ba? Sobrang tindi ng ginawa ng Lord kung ganon. And alam nyo, meron akong tanong dito. May tanong ako dito na napakahalaga. Bakit nga ba kailangan nating pag-usapan yung kwento netong tatlong Hebrew boys? Tawagin natin silang Hebrew boys, ha? 3 Hebrew boys. Mga hip-hop sila. Ewan ko eh, hawak nila yung beat eh. Nakataas talaga yung nila eh. No? So alam nyo po, bakit natin kailangan na pag-aralan to? Kasi napaka-importante po na matututunan natin dito. Sabi po sa Ephesians, Ephesians 6 verse 12, sabi dito, "For the struggle is not against flesh and blood, but against the ruler, against the authorities, against the power of the dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms." Bakit kailangan nating pag-usapan? Dahil tayo ay nasa battle every day. And kailangan nating maging handa sa battle na yon. As discussed sa Ephesians 6, nasa spiritual realm po yung battle natin. No? Meron ba tayong armas para, alam nyo na, para mapagtagumpayan yung laban na yon? So ito po yung magiging topic natin, which is courage to uphold truth. Ayan. Tapakin mo yung katabi mo. May tapang ka ba? Atapang-atao ka ba? Atapang-atao. Atigas a ulo. So ayun po, no? Courage to uphold truth. Meron po tayong 3 points. 3 pillars of truth na kailangan nating ma-take down notes kasi napakahalaga po niyan. Alam niyo po ako, habang nag-aaral po ako niyan, mismong ako natututo po. Mismong ako pinangahawakan ko yung salita na pinag-aaralan ko habang inaaral ko po siya. Hindi, Lord, hawakan ko din to. Alangan namang sila lang. Di ba? Alangan naman kayong blessed lang, no? Kayo lang may pangahawakan. Siyempre, pangahawakan ko din siya. So, number 1, know the truth. Sabi sa Daniel chapter 3, verse 16, sinabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Alam niyo po, knowledge is not enough, or knowledge alone is not enough. And kailangan po natin na magtiwala sa salita ng Diyos.
Meron po akong kwento, no? Kukuwentuhan ko po muna kayo. Alam niyo po, yung ano na yan, yung scene na yan, usong-uso po yan sa aming university dati nung ako'y nag-aaral pa lang. And ang tawag po nila sa akin ay Miss No Comment. Alam niyo po kung bakit? Kasi every time na mag-uusap-usap sila, gaganon sila, "O anong take mo?" "No comment." Alam niyo po, gano'n na yung naging bansag sa akin ngayon ng mga kaibigan ko. To the point na 'pag mag-aanuhan na lang sila, "Eh, bahala ka na nga, no comment ka naman, eh, 'wag na lang natin sali 'yan." Gano'n po yung nagiging ano nila sa akin. Then there is this such time na akala ko kasi kapag umiwas ka, parang exempted ka din. Kasi ayoko kaya mapag-usapan 'no, ano bida ko. Hindi, ayoko no'n 'no. And alam niyo po, kahit umiwas ka, magiging pulutan ka pa rin pala. Pero alam niyo po, nalaman ko naman siya ahead of time. And meron pong nakaka-believe dito sa kwentong 'to. Hindi ko po i-highlight na napag-usapan ako behind my back. Bakit? Kasi it's all the past eh. And it's all in the past. And wala po akong pakialam sa totoo lang kasi sila rin po ang mapapagod. Hindi naman po ako ang mapapagod kundi sila. And at the same time po, alam nyo, meron akong kaibigan, alam niya, sabi niya sa akin, "Grace, alam mo ba na sinisiraan ka ni ganito?" Sabi niya, "Alam mo, kilala kita, diniretsa ko siya at dumiretso ako sa'yo." Sabi niya sa akin. Sabi ko, "Actually, alam ko, pero tinatamad kasi akong patulan." Yun yung ano ko, yun yung reason ko. Pero alam niyo, kung titignan niyo po ng maigi, matalinong tao na may tamang desisyon. Bakit? Kilala niya ako? Hindi siya naniwala sa lies na pinapakalat. Kasi yung lies po na sinasabi is parang may magpa-pop up na lang sa tiyan ko. Baka mamaya inaantay nila pag busog ako, ganito na. 'Di ba? Yun na lang yung hinahantay nila. And napakatalino niya. Bakit? Alam niya na ako yung source ng truth that time. Bakit? Ako po yung involved eh. Ako po yung nandoon. Ako alam ko kung ano yung totoo. And napakagaling po. Ganon po tayo dapat sa Diyos. Napakaraming lies ng enemy dito sa mundo. Paulit-ulit, patuloy po, no? In everyday life, meron tayong makakasalamuhang negatibo, marami tayong makakasalamuhan na makakasakit sa atin. But remind ourselves kung ano ang tunay na katotohanan. So we should know the truth. No? Ito pong si Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam po nila ang katotohanan. Paano ko nasabi? No comment sila. Sabi nga nila eh, wala po kaming masasabi about dyan. Wala silang ibang hindi sila nagtanggol ng sarili nila. Hindi nila ginawa kung ano man yung dapat. Pwede naman kasing mag-react sila. 'Di ba? Tama ba? Pag ba tayo inaway, magre-react tayo? Hindi. Ay, grabe yung babait. Ang babait nyo, sana all, no? Ako na lang talaga yung makasalanan dito. Pero alam nyo po, pag napipikon ako, medyo, alam nyo na, medyo Pero alam nyo po, pinagpipray ko naman na totally mabago at maging mabuting tao ako. Pero may mga times po, syempre, kapag aping-api ka na, pakiramdam mo aping-api ka na, is magti-twitch ka. 'Di ba? Pero alam niyo po, yung Hebrew boys na to, alam nila yung katotohanan. And pinanindigan nila yon. Ano ba yung katotohanan na alam nila? Alam niyo po, itong tatlo, ang sinasamba nilang Diyos is yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Moises, at Diyos ni David. Bakit po? Bakit nila patuloy na sinasamba ang Diyos ng mga taong yan? Dahil paulit-ulit po pinatunayan ng Diyos, ng buhay na Diyos, kung gaano siyang tagapagtanggol at kabuti sa buhay ng bawat isa. Lalong-lalo na po sa Israel. Kaya nga promised land sila di ba? Sila yung piniling bayan. Patuloy nilang nakikita
patuloy na pinapatunayan ng Diyos yung pag-ibig niya sa kanila. Their minds were grounded in God, so their decision had already been made. Meron na po silang desisyon nung time na nag-iisip pa lang sila nung kinausap sila ni Nebuchadnezzar. Pero nagkaroon na sila doon ng, alam niyo yun, may self-talk na sila eh. Hindi, tatayo ako sa katotohanan. Ganun yung nangyari sa kanila. So lahat ng tao nag-bow down, pero sila nanatiling nakatayo. Tanungin mo nga yung katabi mo, kaya mo yan? Hindi sumagot, ulitin nyo. Sumagot naman kayo sa kanila, ha? So next po. Next is, trust God. Second pillar, trust God. In verse 17 and first part of 18, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Ito yung powerful. Kung hindi man niya kami iligtas, paputulin natin doon ha. Bakit siya powerful? Kasi alam niyo po, ulitin ko, no, knowledge alone is not enough. Trust make it real. Marami pong tao na marunong. Pero, kapag dating naman ng mga dilubyo sa buhay, bumabagsak. 'Di ba? Marami kang alam, pero yung tibay mo, hindi gaanong katatag. Tandaan natin na napakahalaga na yung pagtitiwala natin sa Word of God is solid. Meron po akong analogy. Alam kung analogy to, pero may kwento po ako sa inyo. Hindi ko po buhay ito ha. Ayan. Meron pong isang Kristiyano. Ayan ha. May isang Kristiyanong lalaki na nakipagkaibigan sa mga bully. Etong lalaking ito, alam niya yung katotohanan, Kristiyano siya eh. Alam niya. And lagi siyang pray ng pray, paulit-ulit siya nagpipray. Lord, pabaitin mo naman yung mga kaibigan ko. Baguhin mo naman sila. Yun yung lagi niyang dasal. Everyday po yun, umabot siya ng 5 taon. Pero, hindi niya namamalayan, nagiging bully na siya. Bakit kaya ganun, no? And one time, habang nambubuli siya, meron siyang nakasalubong na group of friends na mga Christian din. Kaso halo, may babae, may lalaki. Sila kasi puro lalaki lang eh. And itong mga to, sobrang sayang makipagkwentuhan about kay Lord, kung paanong tutuparin ng Lord yung mga pangako niya. Yun po yung kanilang pinagkwentuhan. So siya, parang, di naman totoo yan. Nagdasal din naman ako. So umalis siya, umiyak siya kay Lord after that. Sabi niya, Lord, may favoritism ka ba? Bakit sila? Masaya. Nag-pray din naman ako ah. Anong nangyari, Lord? Pero alam nyo, etong tao na to, nung naghahantay siya ng jeep, hindi ko alam kung may waiting shed pa ngayon, pero naghahantay siya sa waiting shed. Tapos habang naghahantay siya, itong group of friends na nakasalubong niya last time, is umupo dun sa tabi niya. Siyempre, normal as Kristiyano, pwede ba kitang sharean ng word? Di ba? Ganun ba tayo? O, mukhang tatarayan ako niyan. Hindi na lang. Parang papunta ng impyerno yan, hindi papunta ng langit. So sila po, no, ay lumapit doon sa lalaki. Tapos sabi nila, pwede ka bang sharean ng word of God? Sabi niya, hindi, ayoko. Nagpray ako, nabaguhin yung mga kaibigan ko, pero tingnan mo, isa na ako doon sa mga kaibigan ko. Alam niyo po, no, merong isang babae na lumapit sa kanya doon sa grupo. Sabi niya, sharean mo ba sila ng word of God? O nanahimik ka? Isipin po nating mabuti yun ah. Meron kang alam mo yung katotohanan, pero nananahimik ka.
Anong mangyayari? Kailan matatapos? 'Di ba? Nagdadasal naman siya. Pero, mali. Lagi pong word ni Pastor Eman, ganito po. Maganda ang puso, mali ang tirada. Alam niyo po, no, nakakatawa kasi may mga times po na nasasabi yan ni PE sa akin kasi alam niyo po, marami pa po akong matututunan and natututunan, no. Kapag pabugso-bugso po ang kilos ko, syempre sasabihin, alam mo maganda yung puso mo. Pero syempre gamitan mo ng talino. Nasabihan na ba kayo ng gano'n? Pero alam niyo po na-a-appreciate ko yun kasi totoo naman. Kailangan gamitan natin ng talino. Nag-pray ka nga, di mo naman syiniran, tapos mag expect ka ng pagbabago? Aray ko! Pray ka ng pray, di mo naman kinikilusan. Aray mo talaga. Hay nako. Knowledge alone is not enough. Para nagtiwala tayo, it makes it real. Yan po yung bully boys. Pogi nila, no? Parang One Direction. Di ko lang napakita. So, ayan. Sa slide 41 po tayo. No, yan. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, alam nila yung katotohanan. And they trust in it. That's why, even they are under pressure and fear na maitapon dun sa pugon, still, may tiwala sila sa Diyos. Ang taong ginagawang truth ang emosyon, kadalasan maraming maling desisyon. Pero alam nyo po, kapag yung truth ng Diyos, yung ginamit natin o sinunod natin, kahit mahirap, steady ka. Di ba? Kasi kung pabago-bago yung desisyon natin, pabago-bago, depende sa mood mo. Masaya ka ngayon, naiirita ka ngayon, bukas naman, medyo okay lang, me. May emoji pa bang ganon, me? So, ayun, no? It's not enough, ayan po, it's not enough to just know the truth, but we must also trust in it. Pagkatiwalaan natin yung katotohanan ng Diyos. Kasi mailalaban natin yan eh. Proven and tested po iyan. Number 3, stand firm. Mabilis po ba? Okay lang? Ayan. Stand firm. Stand firm. In Daniel chapter 3 verse 18, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa mga ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Kadalasan, ganito po tayo. Stand still po, stand firm po yung ano natin, yung ating point, no? Kadalasan, ganyan tayo. Gayahin nyo nga. Ginagaya ng 3 Hebrew boys doon sa unahan. Ay, sa pangalawa pala. So, alam nyo po, kadalasan, ganyan tayo eh. Bulag-bulagan, bingi-bingihan, minsan, nananahimik na lang. Minsan, bulong. Ano? So, in Ephesians 6, verse 14, ayan. Ephesians 6, verse 14, ang sabi po dyan, stand therefore, having fastened on the belt of truth. Meron po ako dito ngayon. Yan. Ayan po yung ginamit na description ni Paul para i-describe kung ano yung belt of truth. Wala po akong belt, pero basta yun po. Belt po yung ginamit ni Paul dyan. Bakit? Kasi alam nyo po, may ibig sabihin yan. Bakit kailangang belt yung gamitin ni Paul? Kung titingnan nyo po, no, yung belt na yan, tingnan yung maigi. Malaki naman yung screen eh. Tingnan yung maigi, no. Yung belt na yan, siya yung humahawak doon sa armor. So kapag wala yung belt, ano kaya mangyayari? Pag a-attack ka, napunta na dito yung ano mo, no?
Napunta na dito yung armor mo. Nasa mukha na yung armor mo. Hindi ka magiging comfortable makipaglaban. And alam nyo, meron pa akong example. Hindi ko alam kung familiar kayo dyan. Ayan. Formula 1, racing. Alam nyo po na ang racing po, yan, yung bawat kotse niyan, is kayang tumakbo ng 400 kilometer per hour. Sobrang bilis, no? Di mo na makikita kung babae ba o lalaki yung nagdadrive. Basta, anino na lang yung makikita mo. Anino na lang. And alam nyo po, yung kahalagahan ng belt sa kanila is kapag hindi po na-attach yung belt or hindi sila nag-belt, mamamatay sila. Sa sobrang bilis ba naman yan? Ewan ko na lang kung hindi ka pamatangay. And bakit ko po yan in-highlight, no? Alam nyo po, sa atin, ang sinisimbolo po nitong belt of truth is this: readiness and boundary. Readiness. Bakit? Fasten your seatbelt. Big sabihin, meron kang pupuntahan. Tatahak ka. Makikipaglaban ka. So, kailangan ready ka. And ano pa po, bakit boundaries? Meron po, ayan, Mexico and USA. Si Mexico and USA, halos magkatabi lang sila. And yung pagitan lang nila is isang malaking wall. Parang butas-butas pa nga yan eh. No? Parang gate, ganon. So ayan po, alam nyo po na merong law sa Mexico na hindi allowed sa USA. Meron namang law na hindi na pwede or legal dito sa USA na hindi legal sa Mexico. One of the example is this. Yung cannabis po, isang uri po siya ng droga. Legal po siya sa USA. So kahit makuhanan ka nun, okay lang. Tao ka pa din. Hindi ka pa rin nila ikukulong. Pero, kapag po nahuli yun, nasa Mexico ka, kulong ka. Kasi hindi po yun allowed sa kanila. If you don't put on the belt of truth, you will accept everything as truth in your life. Lahat na lang dadamputin mo. Katotohanan na lang lahat para sa'yo. Meron po akong kwento, last na po ito, no? Alam niyo po, dati, nung bagong kilala po ako sa Panginoon, ayan po, syempre nag-aapoy ka, di ba? Sobra yung pag-aapoy mo. Gusto mo lahat sila i-convert as Kristiyano. Lahat po ng makita po namin, no, gusto namin i-convert as Kristiyano. And dumating po yung punto sa university namin na sobrang OA ko na pala. Sobrang corny ko na para sa mata nila. So ayun po, no, habang nag-share ako, yung palang iba, hindi na nakukornihan na sa akin. Hindi na nila ina-accept. Ganon. So, dahil po doon ay nakaranas po ako ng persecution and all. Hindi ko na po i-elaborate kung ano man yung naranasan ko doon dahil tapos na po yun eh. And it's just a normal thing para sa mga Kristiyano, kumbaga. And ano yun? No? Tayo po, kapag suot natin yung belt of truth, ready po tayo. Kahit ganun pa yung maranasan natin. May persecution, merong against sa'yo, sa pag-share ng Word of God, alam mo naman yung totoo eh. 'Di ba? Yun yung pangahawakan mo. Yun yung gagawin natin. What I'm trying to say, lagi nating tandaan, you are not fighting for victory, you are fighting from victory. Meron tayong challenges, hindi tayo lumalaban para manalo. Lumalaban tayo kasi panalo na tayo. 'Di ba? So kailangan nating panghawakan yung truth ng sobrang tindi. May tanong po ako sa inyo. Tanong niyo po ito kapag kayo ay mag-isa. Kayo ay, alam niyo na, may me time kay Lord. Do we have the courage to uphold the truth? Meron ba tayong katapangan para tayuan yung katotohanan? O nagiging pipi tayo, nagiging bingi
at nagbubulag-bulagan. Because in John 14 verse 6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Tulin po natin dyan. Sa mga tao po, ang katotohanan nila ibang tao din. Pero sa atin, ang katotohanan natin is si Jesus. Yan. Ang katotohanan natin is si Jesus. And when we stand in the truth of God, we stand on the finished work of Jesus. Kung ano yung ginawa niya sa cross, nag-i-stand tayo doon. Every time na nag-i-stand tayo sa katotohanan na binibigay ng Diyos. And the more you know the truth, the more you are willing to die for it. So let us take this time, no? Let us take this time na tanungin yung mga sarili natin. Nag-i-stand pa ba ako sa truth? Kasi yan po, dyan po magdedepende. No? Kung gaano tayo ka-loyal kay Lord. Let us stand in truth dahil worth it po. Worth it po yung paggagawa natin nun, which is si God, which is si Jesus. Yung sacrifices niya pa lang sa cross, worth it na yon to stand the truth. Kaya tayo pong lahat ay mag-stand sa truth. Yun lang po, and maraming salamat.